Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Namatay si Sylvia Balita Valencia sa isang car accident noong nasa kolehiyo pa si Almira. Pagbabalita ng Detective Paras kay Rafos, napahinto siya sa paghigop ng kape. Naalala niyang iyon din ang kwento ng Almira na nasa hasyenda ngayon. "Can I see the paper, Detective?" Aniya rito. Iniabot nito sa kanya ang papel. "Here." Tumayo siya habang binabasa nakasulat doon. "Nasaan na ngayon si Almira?" Kapag kuwan ay tanong niya rito. "I still don't know. Ayon sa investigasyon ko, nang mamatay ang mama niya, nagpalipat-lipat ng tirahan si Almira. Ang huli raw na tinirhan niya ay sa Muñoz. And then, nang puntahan ko ang tirahang iyon, iba na ang nakatira. Pero ayon sa may-ari ng apartment, Almira nga raw ang pangalan ng dati nakatira doon. Kaso, mag-iisang buwan na nga siyang umalis doon." Napatitig siya rito. Isang dalaga rin ang nakatira doon ngayon. Mga isang buwan din sila naghati ni Almira sa pagbabayad ng upa sa apartment. Pero pagkalipas nga ng isang buwan ay umalis si Almira. Kaya mag-isa na lang ngayon ang nakitira doon sa apartment. Pahayag nito. "Nang pumunta ka ba sa Muñoz? Nandoon ba yung sinasabi mong kahati ni Almira sa apartment?" Kinakabahang tanong niya. Umiling ito. "Wala. Ayon sa may-ari, mga 2 linggo nang hindi umuwi doon iyon, pero okay lang daw yun." Sagot nito. "Bakit pumayag ang may-ari?" Nakakunot ang noong tanong niya. "Mabait naman daw kasi iyong umuupa at marunong magbayad sa tamang oras." Sagot nito. Para nangihinan napaupo ulit siya. Ayaw niyang tanggapin, pero napagtagni-tagni na niya ang mga pangyayari. Tumayo ng investigador. "Sige, attorney, babalik na lang ulit ako kapag natapos ko ng investigasyon. Saka ako magbibigay ng written report." Paalam na nito. Tinanguan niya ito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng kanyang opisina. Dinampot niya ang telepono at idinayal ang numero ng kanyang sekretarya. "Kapag may dumating, mag-schedule ka na lang na appointment para sa kanila. Gusto ko sanang wala mo nang iistorbo sa akin ngayon," sabi niya rito. Ibinaba na niya ang telepono pagkatapos. Napabuntong hininga siya habang binabalikan sa isip ang pahayag ng detective. Ang tunay na Almira ay matagal nang wala sa Muñoz. Ngunit ang Almira na naroon ngayon sa hasyenda ay tumutugma sa pagkatao na nakasama na Almira sa Muñoz. Ang ibig bang sabihin ay hindi pa rin ito ang totoong Almira? Na nalaman lamang nito ang kwento ng buhay ng tunay na Almira, kaya alam nito ang mga bagay-bagay tungkol sa dalaga? Kaya ba wala itong maalala kahit isang pangyayari nag-uugnay sa naging buhay nito noon sa hasyenda? Nasaan nga bang tunay na Almira? "Princess, salamat naman at dumating na kayo," sa lubong ni Lorna kina Almira at Princess. Pagkababa nila ng kotse. "Bakit? Ano nangyari?" Halatang kinakabahang tanong ni Princess sa katulong. "Si Engineer, isinugod sa ospital. Inatake na naman siya sa puso." Naluluhang balita nito. Natutop ni Almira ang kanyang bibig. My God! Hindi niya alam na may sakit pala sa puso ang inhinyero. "Come on, Almira. Pumunta tayo sa ospital." Agad niyaya niya sa kanya ni Princess. Halos hilahin siya nito pakasakay ng kotse. Nang pareho na sila makasakay, ay mabilis sa pinaandar nito ang sasakyan. Halos paliparin nito iyon sa tuloy na pagpapatakbo nito. Mabilis silang bumaba ng sasakyan nang makarating sa ospital. Agad nilang hinanap kung saan naroroon si Engineer Ricardo. "Joel, how's Tito?" Agad na tanong ni Princess na makitang kapatid nito. Umiling si Joel. "I don't know. Nasa loob pa siya at hindi pa lumalabas si Dr. Ramos." Sagot nito. Nakayuko ito at nakasabunot ang mga kamay sa buhok. Tumabi si Princess sa kapatid. "Bakit inatake si Tito?" Tanong nito kay Joel habang hinahagod sa likod ang huli. Hindi sumagot si Joel. "Joel, tinatanong kita kung bakit inatake si Tito," sabi ulit ni Princess rito. Naunang siya umimik. "Hayaan na muna natin siya, Princess. Masyado pang..."
Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bigla nagsalita si Joel. Ang babaeng yan ang dahilan kung bakit kami nag-away ni Tito. Sigaw nito habang nakaturo sa kanya. Napaatras siya. Ako? Naguguluhang tanong niya. Yes, because of you. Tumayo pa si Joel at tinuro siya. Joel, saway dito ni Princess. Alam mo ba kung ano sinabi ni Tito? Na kahit hindi ikaw ang Almira na pamangkin niya at isa kang manloloko, hindi pa rin daw siya papayag na mawala ka sa asyenda. Dahil kamukha ka raw ni, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Nakita niya pinandilatan ito ni Princess. Napakunot noo siya. Nino Joel? Tanong niya. Nagsisimula na siyang umiyak. Wala kang karapatang malaman yon. Basta, ito ang tandaan mo. Hanggat wala kang katibayan na ikaw ang pinsan namin, wala kang karapatan sa asyenda. Matalino sabi nito sa kanya. Joel, stop it! Saway ni Princess sa kapatid. Ngunit parang walang narinig na tuloy-tuloy lang sa pagsasalita si Joel. At sa oras na mapatunayan namin hindi nga ikaw sa Almira, huwag ka nang mangarap na tumira sa asyenda. Magkaroon ka naman sana kahit kaunting kahihiyan. Pagkasabi niyon ay walang lingon likod na iniwan sila nito. Nilapitan siya ni Princess. Almira, pinunasan niya ang kanyang mga luha. It's okay, Princess. Naiintindihan ko siya. Pero hindi ko gusto maging dahilan para atakihin si Engineer. And please tell Joel na kailanman ay hindi ko ginawang dahilan na kayamanan ng mga Valencia para magpakilala sa inyo. Hindi ito umimik. Tumingin siya rito. Ikaw, Princess, ganoon din ba tingin mo sa akin? Tanong niya dito. Umiling-iling ito. I don't know, Almira. I really don't know. Naiiyak na sabi nito. I need your explanation. Salubong agad ni Rafos kay Almira pagbalik nila ni Princess sa asyenda galing ng ospital. Hinabol niya ng tingin si Princess na diretso umakyat sa kwarto nito. Sa kanya binalingan si Rafos. Explanation? Naguguluhang tanong niya. Saan? Stop acting like you're innocent. Halos pasigaw na sabi nito. Napaatras siya. Bumuntong hininga ito. Tila kinalma ang sarili. Malumani ng boses nang muli ito magsalita. Nasa ospital ngayon si Ninong dahil kay Almira. At sana, wag mo nang dagdagan iyon. Magsabi ka na lang ng totoo. Are you the real Almira? Tanong nito. Yes, diretsang sagot niya. Wag mo kong isali sa mga taong nabobola mo, Almira. Anito na binigyan din ng pagkakabigkas sa pangalan niya. Huminga siya ng malalim. Attorney, I'm sorry if you don't believe me. I am really tired. Saka na lang ako makikipag-debate ulit sa iyo. Sa ngayon, gusto ko lang muna magpahinga. If you'll excuse me. Tumalikod na siya, tinungo ang direksyon ng hagdan. Paakyat na siya nang muli ito magsalita. Nagbigay na ng initial report sa akin ng detective na nag-iimbestiga para mahanap ang tunay na Almira at nalaman kung matagal na siyang wala sa Muñoz. Naisip ko lang, kaya ba alam mo ilang bahagi ng kwento ng buhay ni Almira ay dahil ikaw ang babaeng kasama niya noon na umuupa sa apartment? Tama ba ako? Galit na hinarap niya ito. Kahit kailan ay hindi ko nakasama ang Almira na tinutukoy mo. Dahil ako si Almira, walang gatol niyang sagot. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tapang mo. Umiiling-iling na sabi nito. Hindi ka ba natatakot sa maaaring kababagsakan mo once na mapatunayan na naloko ka lang? Kulang pa ba mga sinasabi ko sa iyo para umatras ka? Sunod-sunod siyang umiling. Gawin mo na ang lahat, attorney, pero hindi mo ako mapapaatras. Pigil ang galit na sabi niya. Nagiinit ang kanyang muka at malamang ay namumula na rin iyon. At kung mapapatunayan mo ngang peke ako, handa ako magpakulong at pagbayaran ng kasalanan ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Tila na amuse sa sabi nito. How about you? Nakataas ang kilay na tanong niya. What do you mean? Anong maipapangako mo sa akin kung mapapatunayan kung ako nga si Almira? Anong gusto mo? Magpakulong din ako? So anong kaso? Tila hindi nito malaman kung tatawa o saseryosohin ang pinagtutunguhan ng kanilang pag-uusap. Hindi ko sinabi magpakulong ka rin, Ania. Anong gusto mo mangyari? Mangako ka ng isang bagay na patas naman sa pangako ko. Stop acting like Natawa siya. Okay, tigilan na natin to. Pero hindi ibig sabihin na sumusuko ako. Umakyat na siya sa hagdan pagkasabi niyon. Babagsak na umupo sa sofa si Rafos. Almira, nakapikit na bulong niya sa pangalan ng dalaga.
Paano ba niya ito makukumbinse na umalis na lamang ng hasyenda para sa kaligtasan nito? Hindi yata niya kakayanin makita ito na nasa sitwasyong halos wala na mapuntahan dahil sa kahihiyan. Bigla siyang napatayo mula sa kinauupuan nang makarinig ng lagabog mula sa itaas. Hindi siya maaring magkamali. Galing iyon sa kwarto ni Almira. Patakbong tinungo niyang hagdan at mabibilis ang mga hakbang na umakyat. Dire-diretso siyang pumasok sa kwarto nito. Nakita niya ito nakaupo sa sahig. Hawak ang kanang paa nito. What happened? Agad niyang tanong na makalapit dito. Nadulas ako. Nakingiwing sabi nito habang hinihilot nito ang paa. Let me do it, sabi niya. Hinayaan naman siya nito. Marahil nga ay talagang masakit ang paa nito. Aray! Sigaw nito. May naipit yatang ugat, sabi niya. Hindi niya binitawan ang paa nito. Ipinagpatuloy niya ang paghihilot doon. Hindi mapigilan ni Almira ang tumawa habang tinitignan ang ginagawa ni Rafos. Akala ko ba masakit? Bakit ka tumatawa? Nakakunot ang noong tanong nito. Pinagpawisan na ito sa paghihilot sa kanyang paa. Magkano mo naman ako sisingilin sa paghihilot sa paa ko, attorney? Pabirong tanong niya. Mukha kasing effective ang ginagawa mo, nang walang sakit. Huwag mo akong singilin ng mahal ha? Napatingin nito sa kanya. Seryosong anyo nito. Nagkamali ba siya sa pagbibiro dito? I have to go. Binitawan na nito ang kanyang paa. Anyong tatayo ito nang biglang hilahin niya ito pabalik. Dahilan upang mawala nito ng panimbang at pareho sila mapahiga sa sahig. Napailalim siya dito. Oops, I'm sorry, nabigla ring sabi niya. Hindi ito nagtangkang bumangon. Gusto ko lang sana magpasalamat, sabi niya kapag kuwan. Naiilang siya sa posisyon nila. Kung pwede lang na itulak niya ito, ngunit tila naman nawalan siya ng lakas. Almira, unti-unting lumapit ang mukha nito sa kanyang muka. Huli na, para iiwas niya ang kanyang mga labi. Hindi niya malaman, ngunit sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tensyon hindi niya nararamdaman sa tanang buhay niya. Basta naramdaman na lamang niya ang paglapat ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Hindi niya napansin na nadadala na siya sa sensasyong dala ng mga labi nito. Marahil ay may taglay itong gayuma dahil hindi niya magawang umiwas. Rafos, pabulo na sambit niya sa pangalan nito. Tila naman noon lang nito natantong ginagawa. Bigla itong tumigil sa paghalik sa kanya. Kapwa hinihingal na napatingin sila sa isa't isa. I'm sorry, Almira, kapag kuwan ay sabi nito. Nabigla man ay nagawa niyang itago iyon. Pilit na pinapakalma niya ang tinig na magsalita. It's okay, attorney. Hindi na tayo mga bata, kaya hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. It was only a kiss, sabi niya. Marahang itinulak niya ito upang makatayo siya. Kapag kuwan ay mabilis siyang nagtungo sa banyo. Ano nga ba ang totoo mga ka-felisidad? Si Almira ba ang tunay na Valencia or isang impostor? Pero ang sigurado ang nabubuong damdamin ng bawat isa. Kaya naman, abangan!